napakalaking role ng taong bayan, Pastor Dave, sa pagpili ng leader ng hindi lamang ng ating bansa, basta yung mga mamumuno sa inyong syudad, kahit sa inyong barangay. At sana hindi natin nakakalimutan yung sinabi nyo nga po dito sa, ito pong binasa nyong verse sa Exodus chapter 8, verse 21, na sana yung may kakayanan, yung competent, diba? Yung may kakayahan talaga na mamuno. Hindi nyo dapat isinasang-alang-alang na may takot sa Panginoon. Dapat yung pipiliin nating leader. Dapat yung may integridad at napupuot sa suhol, incorruptible. Sabi, baka Pastor Dave, baka yung iba, isang kami hahanap ng ganyan. Baka walang ganon na tumatakbo. Alam mo, meron ako gustong isingit ngayon, Cherry. Go ahead, Pastor Dave. Urgent talaga sa heart ko ito. Alam mo, ang problema kasi natin, wala tayong makikitang mga talagang karapat-dapat na mga leader na taglay ang ganito mga katangian. Do you know why? Because we are not producing enough of these leaders. Yes, yes. Mga leader na yan, di basta lumilitaw yan mula sa wala. Yan ay mga dumaan sa pagsasanay, tamang pagpapalaki, tamang paghubog. Yan ay nagsisimula sa loob ng ating mga pamilya at sa ating mga paaralan kung saan dapat inakayat ang kabataan na mag-develop ng ganitong mga katangian at magkaroon ng pangitain na ating pong maridim ang ating gobyerno, no? Ito ay isang institusyon itinilaga ng Diyos, no, para magbigay ng hustisya at karoon ng kapayapaan sa isang bayan. Maridim natin sa magitan ng paniguro na tayo makapaghanda na mga lalaki at mababae na tunay na may tamang mga katangian na ating iluluklok dyan sa dating ng panahon. Our focus should be yung leadership development sa buong bansa, sa eskwelahan, sa pamilya, sa simbahan. Kahit ang media sana makatulong dito na ma-encourage ang pag-develop ng mga leadership qualities sa ating mga mamamayan na maaaring merong pagkatawag sa Diyos na maglingkod sa bayan sa magitan ng ating gobyerno. Yun ang ating sana maging pangitain. Maganda yung yung shinare mo sa akin, Pastor Dave, na read, this, you sent this to me last week, yung our nation's priorities about leadership is misplaced and lacks vision. Ito yung, isi-share ko to mga kapatid sa aking page. Ito yung sinasabi na, sabi nga doon ay yung mali nga yung prioridad natin pagdating sa pamumuno ng bansa at kulang tayo sa malinaw na bisyon. Kung itatagalog natin ng kaunti yung pinadala sa akin ni Pastor Dave, ang sinasabi ayon kaya Buckminster Fuller, tama ba ako, Pastor Dave, hindi mo mababago ang isang sistema sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban dito. Upang tunay itong mabago, kailangan mong bumuo ng isang mas mahusay na modelo na siyang papalit at magpapawalang saysay sa luma. So yun nga yung sinasabi mo, Pastor Dave, hindi pwedeng sa yung sumulpot lang diba? Napakahalaga talaga ng foundation. Hindi lamang sa leader, yung pagkatao ng isang tao. Yung pagkahubog ng pagkatao ng isang tao, napakahalaga ng foundation. Nagsisimula talaga ito sa pagpapalaki sa bawat individual, Pastor Dave. Yun nga, may isa pang kasabihan na sinasabing, mas mabuting magsindi ng isang kandila kaysa isumpa ang kadiliman. So, maganda yung yung mensahe mga kapatid dito, sinasabi na sa halip na ituon lamang yung ating panahon at lakas sa pagpuna at pagpapatalsik sa mga itinuturing nating hindi karapat-dapat na pinuno, bakit hindi natin higit na pagtuunan ng pansin yung paghahanda at paghubog ng mga mas mabuti at mas karapat-dapat na leader? Maaaring magtagumpay tayong alisin ang mga hindi nararapat sa pwesto, ngunit ito nga yung tanong doon sa article, sino ang papalit sa kanila? Sino ang tunay na may kakayahan, integridad at malasakit upang pangunahan ang ating bansa tungo sa isang makatao at makatarungang lipunan?
Nalalapit na naman ang pambansang halalan. Mayroon ba tayong sapat na bilang ng mga lider na tunay na kwalipikado at handang magsilbi? Sabi kung wala pa, panahon na upang hanapin sila o higit pa rito, simulan nating hubugin. I will share this. It's a very great reminder for all of us na nung binabasa ko to, Pastor Dave, mapapatanong ka nga oo nga. Sige, okay. Pilit nating humahanap tayo ng hustisya, diba? Sa mga ginagawa ng ating mga leader na hindi tama. Pag panahon na nang may ipapalit tayo, wala tayong mapagpilian. So, tendency, wala na lang, sige, parang, ang sad lesser evil, diba? Hindi karapat-dapat yun Kaya lang, parang lumalabas na, pag nasasambit natin yun well, it seems like yun yung taong lesser evil. Parang wala na lang tayong choice. Wala nang mapagtsagaan. Ay, kumbaga, pagtsagaan na lang. Wala tayong mapiling, karapat-dapat talaga. So, pinagtsagaan na lang natin ito kasi medyo mas mukhang mabuti-buti ito. Mukhang, kung ito ay, kurap din naman to pero imbis na 50%, mukhang kukurapin lang nito 20%. Yung ganon, it's sad. No, Pastor Dave, sana ito we have enough time. 2026, come 2028, ito na naman po, magpipili na naman tayo ng mga leader ng ating bansa. Sana matuto na po tayo. Very great read yun, Pastor Dave. I will share this. I've shared it to my friends, pero oo nga naman, di ko man lang share sa page, but I've forwarded to my bosses also and to friends. So we will post that po, mga kapatid. Ay, ayan, nag-emotional tuloy tayo, pero hindi Ito kasi, di ba, pagmamahal to sa ating bansa at pagmamahal sa susunod na henerasyon, pagpapahalaga. Kasi tayo, sasabihin natin, mararamdaman pa natin yan during our lifetime, maybe not, no? But I'm still hopeful na may improvement, pero para na lang sa future ng mga kabataan. Sana talaga. And nakita natin yan nung nakalipas na eleksyon, ang boses ng bagong henerasyon, makikita natin na talagang nagpapaabot na sila ng kanilang paninindigan. Hindi na yung pwede na to. Okay na yan. Hindi. Okay to, nalalapitan gustong si Kapitan Uy, si Mayor, natulungan ako nito Pero overall performance ang dapat nating tinitingnan. Hindi lang sa'yo na natulungan minsan, pero gaano ba niya pinalalago ang inyong munisipalidad, ang inyong lugar, ang ating buong bansa pagdating sa presidente. May mga pagkakataon nagkakamali isang beses, pero balansehin natin sa kabutihan ng leader na ito. Ako baka sabihin ako, Pastor, Lunes na Lunes kung ano-anong pinagsasabi mo dyan, Cheryl, paalala lang po, mga kapatid, paalala lang. Ayan po. Okay, eto hinga tayo. Mga kapatid, alam ko marami nga po sa atin. Balikan natin, ito pinag-usapan natin na paalala ng Diyos pagdating po dito sa nangyayari ngang impeachment trial. Marami ho sa atin yung may kanya-kanyang paniniwala. Nirerespeto natin yan at paninindigan. Nirerespeto po natin yan. Normal lang na magkaroon tayo ng opinyon. Pero sana, bago po tayo humusga o pumanig sa kung kanino man, bigyan muna natin ng pagkakataon ang katotohanan na lumabas. Huwag din nating hayaang mapaikot tayo ng mga salaysay na naririnig natin o magamit tayo sa anumang hindi nakabatay sa katotohanan. Sa bawat panig, may kanya-kanyang paliwanag, paraan ng paglalahad at estratehiya upang maipakita at mapatunayan yung kanilang posisyon. Kaya bilang mamamayan, responsibilidad nating makinig sa magkabilang panig. Maging mapanuri po tayo at huwag basta magpapadala sa emosyon, sa impluwensya ng iba o sa mga impormasyong hindi pa lubusang napapatunayan. Manalangin po tayo para sa ating bansa, para sa ating mga pinuno at para sa lahat ng sangkot sa prosesong ito. Hilingin natin sa Diyos ang karunungan upang makita natin ang katotohanan, ang kababaang loob upang igalang ang magkakaibang pananaw at ang lakas ng loob na panindigan ng tama.
Sa huli, ang katotohanan ay hindi kailanman mananatiling nakatago at ang tunay na hustisya hindi nakasalalay sa pinakamalakas na boses kundi sa mga katotohanang napatutunayan.